Hi everyone! I'm Carla from Shopping Apps Tips PH at welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito ay sasagutin ko po ang inyong mga questions about what are the primary documents in Shopee. If you are interested, keep on watching! Okay, nandito na po tayo sa ating Shopee Seller Center sa Shop Information. So, nire-required po tayo na magkaroon tayo ng primary documents to verify and validate our business identity. Dito po sa primary business document type, ay ang sinelect ko po ay ang DTI certificate. So, madali lang po makakuha ng DTI certificate. Kailangan lang po natin mag-online sa website nila. And then, yung binayaran ko po yata nun ay 200 pesos lang. Pero kung wala naman po kayong DTI, pwede pong mag-upload ng SEC certificate or business license. Pero depende po yon sa inyong business type. Pero ako, ang pinili ko po dito ay ang DTI certificate kasi parang madali lang po siya or madali lang po makakuha ng DTI certificate. Kailangan mo lang pong mag-online sa website nila. Okay? DTI certificate lang po. Okay? And then next naman ay primary business document, which is ang pinili ko po ay DTI certificate. Okay? Pag mayroon na po kayong DTI certificate, i-scan nyo lang po yon and then i-upload nyo po dito sa primary business document. Okay? Yung picture lang po yon ng DTI. Next naman ay government ID type. Ang pinili ko po dito ay ang UMID. Pero pwede din naman po yung national ID or TIN number. Okay? Next naman ay government ID with photo front. So, kailangan din po ninyong picturean or i-scan ang front ng UMID ID nyo or national ID or TIN ID. Okay? Next naman ay ang business email. Kailangan din po natin maglagay dito ng email address. Mas okay po kung ang ilalagay nyo pong email address dito ay same sa email na ginagamit nyo sa pag-open ng inyong Shopee seller account. Okay? And next naman ay ang business phone number. Same po sa email address kung ano po yung ginamit nyo sa pag-open ng Shopee account na email, yun din po yung gagamitin nyo na phone number. Okay? Next ay sa tax information. So, kailangan lang po natin ilagay dito yung ating 9-digit TIN number and then ilagay din po natin yung 5-digit branch code, which is yung 50. Okay? Next ay sa value added tax registration status. Ang pinili ko po dito ay ang non-VAT registered. And then next naman ay BIR Certificate of Registration or COR. So, importante din po na meron po tayong COR. So, para makakuha ng certificate of registration, kailangan po natin magkaroon ng DTI certificate. And then, punta lang po tayo sa ating RDO na malapit sa ating location. So, meron na rin po akong tutorial about dito. Ililink ko na lang po sa comment section. Okay? And next naman ay ang sworn declaration. So, bale, last year ay nag-upload po tayo ng sworn declaration. Ngayon ay 2025 na. Kailangan po ulit natin mag-re-upload ng panibagong sworn declaration dito sa ating Shopee Seller Center sa Shop Information. Okay? So, that's it. I hope nasagot ko po ang inyong mga questions kung ano po yung primary documents dito sa Shopee. Kung nagustuhan mo po itong video, please like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye for now!